nga po ulit sa Lord, no? Ah, and praise God po, nandito po tayo para magbahagi at makinig ng salita po niya, no? So, batiin ko na rin po lahat ng napakagandang gabi. Ganon din po sa live, no? At huwag po natin kakalimutan na lagi po nating, syempre, i-follow tsaka i-share po na yung live natin para mas marami pa pong makibahagi dito sa fellowship po natin, no? Amen po. So, balikan po natin, no? Mabilis lang po, no, yung previous na pinag-usapan natin last time, no. Ano po ba yung pinag-aralan natin kung matatandaan nyo? Yung shinare ko po sa inyo. Bilis makakalimot, ha. Pero siguro sa flood project na issue, alam na alam nyo, no. Ayun. So, hindi. Ang pinag-usapan po natin, siguro recap lang mabilis, no. Pinag-usapan po natin is all about the secret of grace, no. At doon po, no, ni-stress out natin kung ano yung biyaya, no. Una-una, balikan po natin na grace is not hidden. Pwede po ba nating, walang clicker, no. Grace is not hidden. Mabilis lang po, no. So, ang biyaya po, hindi tago, no. Hindi po siya tinago o pinagkait ng Ama. Amen po. Sabi po dyan sa Titus, no, 2:11, no, for the grace of God appeared that bringeth salvation to all men. So, napakalinaw po, no? Yung kaligtasan po, it is present and available. So, available sa lahat po ng nananampalataya. Amen po. So, pangalawa po, no? Grace is a gift, no? So, pag sinabi pong gift, wala po tayong ibang gagawin kundi accept the gift, diba? And, pag accept nyo, huwag nyo ilang itabi. Buksan nyo rin para ma-enjoy nyo. Amen po. So, pangatlo po, no, grace is a person, no. So ang biyaya po hindi lang po siya doktrina o aral na pinag-aaralan natin o pinag-uusapan, no. Sabi nga po sa mensahe po rin po ni Pastor Ace, no, na grace is a person and it has a name, no, which is our Lord Jesus Christ, no. Siya po yung binigay sa atin ng Ama, eh. Amen po. Siya po yung nagdala ng biyaya at katotohanan. Amen po. So pang-apat po, grace is God's power at work. Ayan po, no. So siguro i-continue ko lang po. Ayan po yung pag-uusapan natin at diyan po tayo magbababad. Amen po. So grace, power at work, no. Nakita na po ba kayo ng construction site? Parang ganito po. Ayan. Ano po mapapansin nyo sa construction site? Magulo. Ano pa po? Makalat. Ano pa po? Mabato. So, maraming mga materyales, no? At kung mapapansin mo, kung nandoon ka rin mismo sa site na yan, maingay, no? Sari-saring ingay. Yung mga heavy equipments, yung mga backhoe, nagbubutas, nagbabarena, nagpuputol ng bakal. Ayan po yung ma-experience nyo yan. So, talagang magulo at maingay. At makikita nyo po dyan, yung mga unfinished work o hindi mga magagandang, for example, establishment na kailangan i-demolish, tanggalin, or i-renovate para i-improve, no? So, ayan po yung picture natin, no? Ayan po yung picture natin without the grace or before grace. Amen po. So, kulang-kulang, incomplete, magulo, puro problema, maraming sira. Pero kung titignan nyo po, no, kung babalikan nyo po yan after a month or a year, no, ano po makikita nyo dyan? Maganda na. So, may maganda establishment na nakatayo. So, ganun din po yan, no, sa buhay ng totoong Kristiyano, no. Ang biyaya po ng Diyos, kumbaga, isi-shape tayo. Tina-transform po tayo, no. Kumbaga, babaguhin niya tayo into something or from nothing into something that brings Him glory, no. At kung basahin po natin sa Philippians 2:13, no. Sabi po rito, no, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good works. So dito po ang Diyos po ang kumilos para may sagwa yung kanyang kalooban. Ano po ba yung kalooban ng Lord? Diba, lagi dito sinasabi or kung mababasa po natin, no, kung babasahin talaga ang Bible, no, ang kalooban talaga ng Lord is makasama po tayo eternally. Amen po. And ano na po yung mga kalooban ng Lord? Kalooban ng Lord na maging partakers tayo ng grace niya, no? I mean, kumbaga kumbaga ma-experience po natin at ma-enjoy po natin. Amen. So,
In short po, no, grace or God is at work, no? Hindi po niya tayo hahayaan na manatili do sa, kunyari, for example, tulad po nung construction site na yun, no, na hindi tapos o maraming sira, no? Aayusin niya po tayo, no? Yung dating sira, ayusin niya, sabi po, no, sa outline na ginagawa ka, no? Yung dating talunan, magiging matagumpay. Yung dating kung ba from poverty to prosperity, yung dating nanghihiram or nangungutang, ngayon nagpapautang no. Nagbibigay. 'Di ba? Wag mo magpapautang, magbibigay na lang, no. From stress to rest, 'di ba? Sa trabaho, for example, yung dating hirap na hirap bumangon, 'di ba? Pagbangon lang hirap na hirap pa. Tapos ayan, hanggang sa pagpasok, yung hirap na hirap mag-commute, pipila sa bus, may pagsiksikan sa LRT, 'di ba? Babaguhin po niyan, 'di ba? Yung iba nga ngayon work from home na lang 'di ba? Papirma-pirma na lang habang nanonood So isa po 'yan, no? So in short po, no, from ashes to beauty, sabi nga po dito sa mensahe ni Pastor John, no? So ang biyaya po talaga kumikilos, amen po. And it is at work, no? Hindi lang po siya aral o doktrinang pinag-aaralan natin o kinakanta. Because grace is at work. So, grace is at work meaning it is active, and at work, yung biyaya po talaga ay kapangyarihan ng Diyos na kumikilos at na nakikita sa buhay ng mananampalataya, no? So, ngayong gabi, ayan po yung pag-usapan natin, grace at work, kung paano po siya kumilos, kung paano po siya gumagana, kung paano po siya makikita sa buhay ng mananampalataya. Amen po. So, una po, no, grace at work in our salvation, no. So, paano po ba tayo naligtas? Dahil po ba mabuti tayo? Dahil ba mapagbigay tayo? Dahil ba pastor tayo? So, hindi po, no. Sabi po rito sa Ephesians 2:8, no, where it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourself, it is a gift of God. So, napakaliwanag po, no? Hindi po by faith ang kaligtasan natin. Kasi kung by faith through grace yan, blind faith yan. Walang direksyon yung pananampalataya mo. It is by grace through faith. Amen po. So, dito po in-emphasize yung kaligtasan po natin na hindi po nakabase sa ating gawa. Amen po. It is grace at work. And grace at work is God at work, no? Yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen po. So, grace at work, ito yung pag-abot ng Diyos sa atin. Amen po. So, wala tayong wala tayong tinrabaho rito. So, ang pinaka-participation lang natin dito is paniwalaan or to put faith do sa finished work na ginawa po niya. Amen. So, parang ganito lang po yan, no? Yung laging ini-illustrate dito, no? Parang may isang tao, no, na nalulunod sa Pacific Ocean, no? So, Pacific Ocean, pinakamalaking ocean 'yon, 'di ba? Sa tingin nyo, kahit gaano kagaling yung tao lumangoy, kahit siya pa yung pinaka number 1 swimmer in the world, sa tingin nyo, kaya niya po ba iligtas yung sarili niya? Hindi. Kailangan po niya ng tagapagligtas, no? So, ayan po yung good side, no? Dumating po ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, no? Inangat po niya tayo habang tayo po ay nalulunod sa kasalanan before. Amen po. So, ano po ba yung dapat nating gawin? So, siguro po, no, stop trying to prove na meron tayong kailangan gawin, no? Kumbaga, hindi natin kailangan trabahuhin yung hindi natin trabaho, hindi natin gawin yung matagal lang tinapos ni Kristo. Amen to. Parang, yun nga po, yung lagi in-illustrate din dito, yung obra ni Da Vinci, no? Yung, ano ba yung obra niya? Ayun, yung Mona Lisa, no? Yung Mona Lisa, hindi mo na kailangan pang i-repaint. Kasi, perfect na yun eh. Kumbaga, lagyan ng lashes. Bilhin mo yung Mona Lisa ngayon, hindi mo mabibili. Kasi, talagang, kumbaga, prices na yung collection na nga yan, diba? Million dollars yun eh. Tapos, i-repaint mo. Mawawalan ng value yun, sigurado. Amen po. So, gano'n din po, no? Yung ginawa ni Kristo, wala na po tayong gagawin. Ang kailangan lang po natin gawin is paniwalaan at i-enjoy. Amen po. So, ayan po yung grace na that works, or at works through our salvation. Akin ba yun? Yun. So, tayo po ay naligtas dahil lang po sa biyaya. Amen.
So, pangalawa po, no? Grace at work in our transformation. Ayan po. So, ang biyaya po, hindi lang po tayo iniligtas. Amen. Tapos, hinayaan na. Parang, sige, bahala ka na, ligtas ka na eh. Diba? Hindi po, no? Sabi po rito sa Titus chapter 2 verse 11, no? It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and live self-control, upright, and godly lives in the present age. So, ang biyaya po ng Diyos, it teaches us and train us. Saan po? Nakalagay po dyan, to say no to ungodliness and yes to, ano po, godly living. So, ang biyaya po ng Diyos, tinuturo po tayo, dinadala po tayo sa tama para hindi po tayo magkamali o mamali. Amen po. So, ang biyaya po, ito po yung ating teacher na nagtitrain sa atin, nagtuturo sa atin araw-araw. At ang biyaya rin po ang nagsasanay sa atin para makalimutan yung dating tayo. For example, yung mga maling gawa po natin, no? Yung mga addiction, yan, yung mga masamang ugali, ayan po yung mga binabago. No? Pagka na-encounter nyo po talaga at pagka kumbaga, naintindihan nyo kung paano at work yung biyaya sa buhay nyo. Amen po. So, example po rito, no? Halos lahat naman tayo na-encounter natin ang biyaya ng Diyos, no? Sabi po doon sa nabasa kong libro, no? When the grace of God touches you, it changes your story. Totoo po yun. Babaguhin niya yung kwento ng buhay nyo, no? Yung dating pasaway o sablay, diba? Pwede mag-amen. Yung mga tinatamaan, ha? Yung dating maraming bisyo, diba? Yung umiinom, yung naninigarilyo, yung nagsusugal, yan. Yung dating babaero, pwede mag-amen. Amen daw. Diba? Yung dating malakas kumikbak, pinaganda pa yun, may mga mangupit. Diba? Meron ba dito nun? Diba? Yung dating makasarili at walang pagmamahal sa kapwa. Diba? Meron ba dito nun? So, babaguhin po yan ng Panginoon. Amen po. So, in short po, ang biyaya ng Diyos talagang kumikilos para baguhin po tayo. So, ang grace is always at work. Ayan po. So, walang pinagkaiba po yan, no? Lahat man po tayo may cellphone, no? So, mapapansin nyo yung phone nyo. Nag-update po ba kayo ng phone? O dumarating sa point na nagno-notify yung phone na update is available, kailangan mong i-update? Diba? New version, no? Ganon din po ang biyaya, no? Kumbaga, kailangan po tayong i-update. Para po ano? Para ma-improve. Tanggalin yung mga bugs, tsaka i-fix yung mga glitches. So, ang biyaya po ng Panginoon o grace, ganun po, no? Parang software update siya, no? Na nire-renew niya yung isip natin at binabago niya yung puso natin. Amen po. So, God's grace is our daily upgrades, no? Na tina-transform po talaga tayo. So, ano pong dapat nating gawin? Tulad po sa cellphone, posibleng din nyo ina-update yung cellphone nyo. Diba? So, ina-update yung cellphone nyo. So, ganun din po tayo. Don't resist the update. Kailangan din po natin mag-update. Sabi nga, update pag may time. Walang pinagkakaiban sa basa-basa rin pag may times. Diba? Ganun din po tayo. Kailangan po nating magbasa. Kailangan po nating makinig na salita niya. Kasi, sa simpleng pagbabasa, sa simpleng pakikinig, no? Nabubuksan po tayo sa katotohanan. Amen po. Parang ako lang po yan before, no? Dati pong alipin ng sakit karamdaman, no? Pero mabuti ang Lord, no? Hindi po niya tayo hinayaan doon, no? Kaya grabe, no? Kung isipin ko dati, suki ako ng maraming doktor. Ang dami ko talagang doktor, no? May doktor ako sa cardio, sa pulmo, sa gastro, ENT, diba? Kanya-kanyang maraming ospital talaga yung pinupuntahan namin, Chinese. Tapos dito sa Masangkay, ano ba sa Masangkay? Metro, sa Quezon Ave, no? So, mabuti po, no? Lumaya tayo dyan. Kumbaga, nalaman kayong katotohanan na isa pa yung health provision sa binayaran ni Kristo. So, yung dating sakit ni Jaime, wala na po yun. Oh, pinatay ko na. Kaya, yung ditong, meron pa ba rito mga kulit, yung mga anak nating di sumusunod? Meron ba rito? Patay na natin? Hindi, no? So, napakainom din po, no? Sabi rin po sa nabasa kong libro, no? We cannot change our world. Ibig sabihin, hindi natin talaga kayang baguhin sarili natin. Amen po.
but we can change others' world. Pwede natin baguhin yung, pwede natin, kumbaga, pwede silang magbago through us. Amen po. So, saan na tayo? Pangatlo po, no? Grace is at work in our services, no? Grace is at work in our services. Ang bayaya po ng Diyos kumikilos din at nakikita sa ating mga ginagawa. Naniniwala po ba kayo doon? Basahin niyo po ito, no? Sa 1 Corinthians 5:15 verse 10, no? Ang sabi po rito ni Apostle Paul, no? By the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God was with me. So dito po sinasabi ni Apostle Paul, no, na I work harder, no? Pero alam niya it was the grace of God na kumikilos sa kanya. Kaya siya mas lalong nakakagawa. 'Di ba? Hindi kumbaga hindi nakabase sa kalakasan niya, hindi nakabase sa kakayahan niya kung bakit niya na-accomplish. Alam niya na yung kakayahan ni Lord, yung kapangyarihan ng Lord kasama niya para mapagtagumpay niya kung ano man yung ginagawa niya. Amen po. So dito po sa verse na to, no, alam din ni Paul na kung bakit siya nakakapag-preach, kung bakit niya na-endure yung persecution, hindi nga dahil sa lakas niya o sa kakayahan, no. At dito po, mas lalo niyang kumbaga naintindihan na grace at power, kumbaga ini-empower siya para mas lalo po niyang maggawa yung task na binigay sa kanya. Yun nga po, yung makapag-preach, no. Amen po. So, grace takes ordinary people and enables them to do extraordinary work for God. Amen po. So, kahit na sa tingin mo hindi ka able or, diba, hindi mo alam, sigurado pagka na-experience mo yung grace at work or na-encounter mo yun, sigurado magiging able ka. Amen po. So, grace empower us to serve beyond our limits. Ang biyaya po ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para makapaglingkod o magawa po natin ng higit pa sa kakayahan natin yung mga dapat po natin gawin. Amen po. So, grace also empowers us and it fuels us, whether kung gumagawa po tayo sa ministry, diba? Sa trabaho, sa pamilya, o saan po lahat ng area ng buhay natin. No? So, grace is always at work. Amen po. Bakit po sinabing it is always at work? No? Kasi pag kailangan yung, for example, ako, hindi naman ako makakatayo rito. Diba? Siyempre, hindi naman po tayo ganun kagaling. No? Pero, when you ask wisdom, talagang ibibigay niya eh. Amen po. Marami pong klase, no, na talagang i-empower ka ng Lord. No? Whether it's knowledge and understanding sa mga bagay na hindi mo alam. Oh, whether it is strength, no? Grace give you strength, no? Para mapagtagumpayan mo lahat ng problema sa buhay mo. Para matapos mo kung anong ginagawa mo. Grace gives you patience, no? Pag nakakapag-encounter ka ng mga taong sablay. For example, kung dati, makat ka lang, sigurado, mumurahin mo eh. Ngayon, sige, God bless, ingat ka na lang. Pinagbantaan no? Ingat ka na lang. Babalik. Hindi, ingat ka lang. Kasi, kat siya ng kate, baka mamaya makasagi siya Amen? So, ganun po, no? Talagang ang biyaya i-empower ka. Tsaka pag naranasan mo siya talagang kumilos sa buhay mo, hindi pwedeng hindi mo matapos, hindi pwedeng hindi ito, kumbaga, hindi mo magawa. Amen po. So, nakakabilis lang rin po, no, yung testimony ni Ate Cora nung Sunday, no. Sabi po niya, no, kapag gumagawa daw po siya sa amin, ano pong ginagawa niya? Nagpapatugtog ng malakas. May malakas no? Malakas, no? Bakit daw po siya nakapagpatugtog ng malakas, no? Usually, nagpapatugtog po siya ng worship song every time na gumagawa po siya sa amin. Every Monday and Friday, ganon. Kumbaga, parang nagkakaroon daw po siya ng gana para magawa po yung ginagawa niya. Di po niya alam na natatapos to ng agad, tapos natatapos siya to ng maayos. No? So, grace talaga makes your work effective and more easy or effortless, no. Kaya kung gusto niyo talagang mag-worship, no, or kung na-miss out niyo yung worship night, attend kayo sa amin every Monday and Friday. May worship po sa amin. Talagang mapapa-worship ka sa lakas ng tugtog. Diba? Nasa baba pa lang po kayo, alam di. Sabi ko naman sa kanya, pagka nireklamo tayo, okay lang, papatawag natin sa barangay. Sila nga nagpapatugtog hanggang alas 10 eh. Diba? Tayo, naman, Christians. Hindi, ganun po yun, no.
Talagang kahit ako, natatouch ako, nabibless ako pag ginagawa niya yan. Kasi even though hindi po ako kumakanta, napapakanta ako. Amen po. Lalo na yung araw-araw na yan. Yung araw-araw, parang gusto ko na palitan eh. Hindi na araw-araw eh. Oras-oras na eh. Kasi pag natapos yung playlist niya, ulit na naman. Di ba? Kaya minsan kumakanta kami ni Jeline, oras, oras. Di ba? Yun. So praise God po talaga sa buhay na Tigora, no, na talagang nakikita natin is in a small way talagang nag-shine po siya. Through, yun nga po, sa pagpapatugtog ng mga worship song. Amen po. So without grace, hindi po talaga at work ang biyaya sa atin, no? Na talagang pagod o hindi mo magagawa yung task mo ng ng tama, no? But with grace at work, 'di ba? Kasama mo ang biyaya ng Diyos, na experience mo siya, we burn bright. Kumbaga, magagawa mo siya ng higit pa. Amen po. So, ayan, tulad ng bombilya, no? Pagka hindi siya kumbaga bombilya ba iilaw ng kusa, hindi naman, 'di ba? Kailangan niya ng kuryente, no? Kahit nakakonect ka sa Meralco, kung wala ka namang kuryente, sabi mo na nakakonect ka kay Kristo. Putol naman yung kuryente mo, hindi naman dumadali sa biyahe, hindi mo naman naiintindihan sigurado hindi ka po magliliwanag. Ganon din po tayo, no? Kung gusto mong magliwanag, kailangan mag-flow sa iyo yung biyaya ng Panginoon. Maintindihan mo kung paano siya kumikilos, maintindihan mo kung paano siya gumagana. Amen po. So, ang biyaya po talaga ng Lord, kailangan dumaloy sa mga mananampalataya. Amen po. So, ano pong dapat natin gawin? Grace at work in our salvation. So, serve God not out of duty but by grace. So, hayaan natin ang grace, ang kumilos sa atin, 'di ba? Kumbaga, gumana sa atin, no? Kaya nga sabi dun sa ano bang version? Philippians, yung pinakauna yun eh. Philippians 2:13 ba yun? So 2:12 na lang po, no? Sabi din doon, no? Work out for your salvation. Actually, nami-misinterpret nila, no? Parang ang takeaway nila doon is, 'di ba? Pagtrabahuan natin yung kaligtasan natin. Hindi po 'yun, ha. Kumbaga dito, pakanaisin natin yung kaligtasan natin. Amen po. Tulad ng kumbaga na gusto ng Lord na makasama tayo. Amen po. Sa word lang nga ng workout eh, 'di ba? Yung mga nag-exercise dito, ano ba yung workout? 'Di ba? Practice. Exercise po natin salvation natin. Amen po. So, hayaan po natin grace at work sa buhay natin, no? Habang gumagawa tayo, whether yan sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa pag-aaral, no? Pagka feeling mo, no? Like for example, sa trabaho, feeling mo magre-resign ka na o mag-quit ka na, tap ka lang sa grace, no? 'Di ba sabi nga niya, I cannot do this, no? Pero by the grace of God, you can do it. Amen po. So, lahat po 'yan hindi po depende sa ating kakayanan o lakas. Lahat po 'yan nakadepende sa biyaya na kumikilos po sa atin. Amen po. So, balikan ko po, no, yung istorya, no, yung sino ba, naalala ko lang po, no, yung narinig ko to kay Pastor John eh. Yung nagsulat ng Amazing Grace. Sino ba 'yon? John Newton o John Elton? Newton, no? So si John Newton, siguro kaya makita nyo matagal na ang grace is existing eh. Kasi minsan sinasabi ng mga tao, bago lang daw yung, 'di ba? Ang grace, no. Grace po existing na. Kumbaga, 1700s pa yata before, no. So yung storya po ni John Newton, si John Newton po kung 90 nung na share ni Pastor, no. Siya po ay slave trader, tama po ba? Kumbaga, at present age siya po human trafficker tawag doon, no. So namimili po siya, nagbebenta po siya ng mga tao. So kumbaga yung personality niya napaka-immoral. So, syempre pagka gano'n nagbebenta ka, napaka-immoral mo, violente ka, no. Pero dumating sa point, no, na parang bumagyo ba? Ayun, no. Kumbaga parang naisip niya, no, na to take or to na mangusap sa Lord na patawarin siya, no. Pero kabutihan, no, pinatawad siya ng Diyos, no. So, ayun po yung starting point, no. Grace saves John Newton at the very start, no. And then pagkatapos po nun, grace transform yung person na yun, no. From a slave trader, ngayon naging pastor na po siya eh, 'di ba? Tapos after no, in-empower po siya na makasulat.
na yung kinakanta po natin ngayon, which is the Amazing Grace. Amen po. So, talaga, grace at work, amen, in our salvation, it saves us, no? Grace at work in our transformation, talagang mababago ka. Grace at work in our services, sa mga ginagawa natin, talagang i-empower ka niya para matapos mo yung task mo, tsaka makita ng iba. Diba? So, in short, no, grace is not just a gift that's something to be received, no, na bubuksan lang natin ng isang beses. So, it's not a one-time event, no. Kumbaga, araw-araw po dapat natin, kumbaga, inaasam yung biyaya ng Lord na kumikilos sa buhay po natin, no. Because God's grace is at work and God is always at work every day. Amen po. So, grace is not passive, grace is active and working. Tama po. Kumikilos po to at siguradong meron. Amen po. Kaya kung babalikan natin yung construction site na pinakita ko sa inyo before, for example, sabihin natin 6 months na o 1 year na, no? Pwede ba natin balik? Ayan. Ayan na po yung construction site. No, ano po makikita nyo dyan, no? Maganda na. Kompleto. Diba? Nakatayo. Tapos na. Diba? Hindi, oo, kasi yung nakaraan, di po yung ghost project na, at ang contractor po niyan, hindi Biskaya. Kaya siguradong matatapos po yan. Kasi, ang biyaya po is God's project. Amen po. Ang Diyos mismo ang gumawa at kumikilos. Amen po. Kaya, may visible manifestation po. Talagang makikita natin, sigurado, kung kumpletuhin ka, kung kulang-kulang ka. Diba? Kung may problema ka, ayusin ka. Amen po. Ayun po, ganun po talaga mag-work ang biyaya. It's active and working. Amen po. So, wag po nating hayaan, no, na hindi masumpungan yung biyaya sa buhay natin. Hayaan po natin yung biyaya ng Diyos ang patuloy na kumilos po sa atin. At instead po na hayaan din po natin na gumana siya at makita po siya sa buhay po natin. Kumbaga makita ng ibang tao. Amen po. So, let's grace at work at makita sa buhay natin. Lagi So, paano ba makita? So, maging living testimony po tayo ng biyaya ay talagang gumagana at kumikilos. Kumbaga, para nga po makita na kumbaga, it is working and alive. So, yun lang po, no? Tayo na po tayo para pray, no? Para closing. So, Father